Alright. May mga question ba kayo doon sa mga nakaraan nating lesson? Pwede ba tayo mag-review konti? Ano yung mga naalala nyo last Thursday? Anything na naalala nyo? Oh, wala na. 1 week pa lang kayong birthday pa lang. Ano yun? Eager to hear the word of God. Okay? Anything else? Ano ba ang napag-aralan nyo? Yung iba sa inyo nagsulat, yung iba nag-take ng cellphone, photo, no? Ano pa naalala nyo last week? Talk about the Bible, yes, correct. Particularly, anong specific na pag-aaralan natin? O yung tumimo sa isipan nyo? Word of God? Okay, ano yung tungkol sa Word of God? Establishing the scripture as the standard for our life. Okay, establishing the scripture as the standard of our life. Okay, thank you. So, ngayong gabi, medyo kakaiba yung gagawin natin ngayon kasi mag-groupings tayo ngayon. Groupings. Okay, so, siguro, by ilang tayo ngayon? Bilangin rin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, 22. Bilangin nga natin yun sa balanse. Sige, 11. 11. Sige, 5. Hindi. 4 na grupo para small group sa ano tayo. Sige, 5. Okay, tigil 5. Okay. Dalawang 6. 6, 5. Okay, sige, pwede. So, kayo na 5. Okay. 5 na kayo. 6 kayo nila, Ma'am Nesty. Okay. 6. Tapos, 1, 2, 3. Kasama si Angel. PJ, kasama si Angel. At saka si Ria. Okay. Okay, at saka 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then si Kuya Paolo ang kasama niyo. Okay, Kuya Paolo samahan niyo sa okay. So, first group, second group, kasama ni Angel and with Kuya Paolo. Tapos kayo, with Kuya Jimel and Kuya Josh, and then kayo, okay? Now, sige, kasi kayong share sa mga sagot na ito, ibig sabihin, bawat iba kayo o apat, bawat grupo ninyo, bawat membro ay bawat si Aliana sa number 1. Kaya, hindi naman sa number 2, pwedeng gano'n. Kaya naman, pwedeng isang tao lang ang mag-report. Depende yun sa style ninyo, okay? So, lahat yun accepted. Alright, sino ang unang grupong mag-report? Sa grupo nila. Ay, doon na live shield. Okay, sige. Magka-timer lang ng 30. Ay, 1 lang lang. Ay, check in. Sige. Angel, okay. Go first. Ano po, sana pag-usapan po ng grupo. Hindi lang po sa isang tao yung na-share ko. So, you give the settings of the story. The setting of the story is in the southern kingdom in Jerusalem. Sa panahon na to, nakalimutan na nila si Yahweh that in this time, they serve in idols. Nagsiserve sila sa mga Diyos-Diyosan in that time. Who was Josiah and why was he a good king? So Josiah is the king of Judah. He began to reign at 8 years old. Why was he as a good king? Because he is a righteous and godly leadership. And also he served and followed the Lord. He loved the Lord and also he corrected the wrongdoings. Kaya siya din good king kasi yung mga maling gawa or yung mga pagkakamali na nagawa ng mga taong kinasasakupan niya is kinorek niya yun. Inayos niya yun. Kaya siya nasabing good king. Number 3, what are the qualities of King Josiah?
The qualities of King Josiah, napag-usapan po namin to. He is a good king, righteous, generous, and he is a good leader. He sought the Lord at the early age, and he has humility, humble, and he have a justice and follow the Lord. And also, he made pleasing to God. Nag-please siya kay Lord, hindi siya nagmataas. Hindi siya katulad ng mga dating priests, like that. Then, what are the contributions of King Josiah? Yung contribution ni King Josiah is inayos niya yung templo. Then, pinagiba niya yung mga Diyos-Diyosan. Inalis niya yung mga pari at mga pari na tinalaga ng mga dating hari. At saka, binalik niya yung celebration ng Passover. Sa kanya nagsimula yung Passover ulit. Diba, in this time, kasi Old Testament, diba, sineselebrate yun. But, nahinto yun. But si King Josiah uli yung nagpabalik. So, pinaalis niya rin yung mga spirito ng mga namatay na like yung sa mga witchcraft, mga ganyan, yung mga sumasanib, ganyan, pinaalis niya rin yun. So, what does the story of Josiah teach us? Ito po yung natutunan namin, sabi po ng member namin. Manatiling tapat kay Yahweh at humingi ng tawad sa mga kasalanan. Nakuha ko. Ay, sorry na! Tayo sunod yung siya. Ulitin nyo na lang. Tapos, yung pagsisisi at pagbabago niya. Kasi diba, nagsisi siya, tsaka nagbago siya. So, kailangan magsisi tayo sa mga nagagawang kasalanan natin at magbago tayo. Then, sumunod tayo sa utos ng Diyos. Tulad ni Josiah nga, sumunod siya ng wholeheartedly kay Lord. Hindi siya yung parang magre-reklamo pa. Diba? Kailangan sundin natin siya wholeheartedly. Hindi yung ang dami pa nating sasabihin. At the end, susunod rin naman tayo, diba? Then, eto addition lang namin, nabasa namin doon sa 2 Kings chapter 23, verse 25. Pinaglingkuran niya si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas at sumunod sa buong kautusan ni Moses. Like, diba dun sa greatest commandment, love our Lord with all our heart, with all our soul, with all our strength. But dito, we must serve the Lord ng buong lakas, ng buong puso at buong kaluluwa. Like Josiah, nag-serve siya kay Lord ng buong buo. Hindi siya nag-hesitate na sumunod sa kanya. Like, at saka, sumunod din siya doon sa utos na ipinatupad ni Moses that time. Yun lang po. Okay. I-English lang kami yung kay Angel. Okay, thank you dahil gusto ninyo. Bini Malo. Ay, si Bini. Una po yung sa may temple po, mostly nangyari yung story po nung King Josiah po. Tapos, ayun po. Tapos dito din po, yung setting po yung ng pinaka-stories dito is, pinapakita talaga kung paano naging mabuting king si King Josiah. So number 2, who was Josiah and why was he a good king? So si King Josiah po is the son of Ammon, and yun nga po, king of Judah. He became a king at the age of 8 years old, and he wanted to help his people, the Israelites, to obey the Lord and not worshiping idols. Katulad po nung sinasabi sa may 2 King, chapter 22, verse 2, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. So, ayun po yung pinakasunod. Tapos sa number 3, what are the qualities of King Josiah? Una po is he acts with faith which led to obedience. So, una po kasi, nagkaroon po siya ng pananampalataya dun sa word ni God. Tapos nagkaroon ng word po si God na paparusahan niya yung buong Juda kasi nga po sa mga kasalanan ginawa nila. And nagkaroon po siya ng faith dun sa word ni God. Tapos,
yung faith niya na po yun ay nag-result po ng pagsunod niya dun sa mga pinag-uutos po sa kanila ni Lord. And then next po ay, he sought God in early age. Diba? Tapos po, he was spiritually sensitive to the word of God. Ayun. So, ayun nga po, pinahalagahan niya po yung yung salita ng Diyos tungkol sa gagawin niya sa Juda. Tapos, hindi niya po yun binaliwala. Nagkaroon po siya ng pake doon sa mga sinabi po ni Lord. Kaya, ayun, nagkaroon siya ng pagsunod sa kanya. What are the contributions of King Josiah? So, number 1 po na napag-usapan po namin is resolving of the fundamental problem of the Israelites. Kasi di ba ang naging problema ng Israelites is meron silang mga sinasabang Diyos-Diyosan, which is si King Josiah yung nagputol nun or yung nag-iba nung pinaka, anong tawag doon? Siya yung gumiba ng templo para matigil na yung pagsasamba ng mga taga-Israelite sa kanilang mga ribulto. Tapos ayun nga po, yung celebration of the Passover. Kasi nga, sinabi niya po dun sa Bible na simula po nung nagkaroon ng hari sa Juda, never pong na-celebrate yung Feast of the Passover doon sa Juda. And nung nga po, nagkaroon na po siya ng faith and pagsunod kay Lord, sinabi niya na isi-celebrate na po nila yung Feast of the, yung Passover nga po dun sa may Juda. And then yung restoration of the temple for the proper worship. So, yung ginawa po kasi ni King Josiah, lahat po ng mga bagay na may kinalaman sa mga Diyos-Diyosan, tapos lahat ng mga pare na sumasamba sa mga ibang Diyos malibat kay Yahweh, lahat po yung pinatalsik niya, yung iba sinunog niya, yung iba pinatay niya. Kasi nga po, gusto po niya na i-restore po yung templo para po magkaroon ng yung totoong pag-worship para sa totoong Diyos, which is Yahweh. Ayan po. What does the story of Josiah teach us? Finding peace by trusting God. Ayan. Magkakaroon po daw po ng tiwala. Magkakaroon po ng peace, kapayapaan kapag nagtiwala po tayo sa salita ng Diyos. And also, sabi ni Teacher Nasty, magkakaroon daw tayo ng spiritual leadership. And also, humility. Ayun, yung pagpapakumbaba. So, sa story po, nung nabasa ni Josiah yung aklat na galing sa templo, sinabi po doon na pinunit niya yung damit niya. So, yun po ay isa pong sign ng pagpapakumbaba. Knowing na nagkaroon po sila ng pagkakamali, malaking pagkakamali sa Diyos na nag-lead nga po sa matinding galit sa kanila ni Lord. So, ayun po, matututunan po natin dyan na i-acknowledge po yung pagkakamali na gawa natin. And magpakumbaba po tayo katulad ng ginawa po ni Josiah. Josiah. Isa rin po sa mahalagang matututunan dyan is yung obeying God and worshiping God. Kasi kadalasan nga nagre-reklamo tayo kapag may inuutos siya sa atin. Tapos, yung kahalagahan ng worship. So, ganun pala, nung nabasa namin yan, ganun pala kahalaga yung pag-worship kay Lord. Kasi magkakaroon siya ng tampo sa'yo. Diba? Ayun, tapos, yung, meron pa yung sumunod ng walang pag-aalinlangan katulad ng ginawa niya. Kasi si Josiah, hindi naman siya nagsabi kay Lord ng, wait lang po Lord, bukas na lang. Yung sinabi po ni Lord yun, kumilos agad siya. So, act tayo agad kapag may inuutos siya. Tapos yung commandment niya na, huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyos. Amen. Ayun lang. Okay, good. Thank you. Mga pabebe. Bebe group. Good evening, everyone. Okay, pinagsama-sama ko rin sa grupo. Teka, bakit pink yan? That's fine. Give the setting of the story. First is, who are the characters of the story? Ang characters ko sa story ni Josiah
ay si Josiah. Grabe, hirap. Isipan. Ang kanyang mother na si Judea at saka si Jedaya at saka si Sapan, anak ni Akalias, at si paring Helpias. Pare. Paring Helpias. Pare. At naganap ang story sa Jerusalem. Okay, second question. Who was Josiah and why was he has a good king? First, who is Josiah? Si Josiah po ay si Josiah ay 7 taong gulang. si 7 taong gulang si Josiah, siya ay naging hari. At 40 taon siyang nag-hari sa Jerusalem. At ang kanyang inang, si Sibias, at siya ay mabuting hari dahil binago niya ang mga masamang gawain sa Jerusalem. At may mga reforma siya na ginawa sa Jerusalem. At yung mga reforma yun ay yung patulad ng pagtanggal niya ng mga rebulto, ng mga Diyos-Diyosan sa... Wala. Yung mga reformang yun, yung mga reformang yun na ginawa ni Joas ay kalugod-lugod sa Diyos. Dahil si Josiah, yung mga reforma na ginawa ni Josiah ay kalugod-lugod sa Diyos. Ay siya yung naging matapat na hari. And what are the qualities of the King Josiah? First is matulungin. Tinulungan niya yung mga tao sa Judah. Tinulungan niya yung mga tinulungan niya yung mga tao sa Judah na magbalik loob sa Panginoon. Diba sinulat nabasa niya rin doon sa aklat ng Second Kings na siya yung nagbukas ng Pasko. Kung in-open niya yung araw ng Pasko, then tinulungan niya rin magbasa ng salita ng Diyos yung mga tao. And mabuting hari si Josiah. Siya yung pinaka-good example ng good king. And siya ay matapat at mabuting pinuno. Pinapakita dito yung leadership ni Josiah. And what are the contributions of King Josiah? Tinulungan niya na sumunod ang mga tao sa mga utos ni Moises. At tinulungan niya ang mga Israelita at itusan niyang ipagdiwang ang araw ng Pasko. Yun yung contribution ng King Josiah. And last, what does the story of Josiah teach us? Ito yung natutunan namin, nakagrupo ko. First is stand to the truth. Huwag ko na-explain sa kanila. Second is, he taught us to be honest. He taught us to be honest. Silent. He taught us to be honest and faithful like Him. And huwag tayo magpasakop sa mga Diyos-Diyosan. At kayawe lang tayo sa mga. At huwag agad tayo sumuko sa mga challenges na binibigay sa atin. Because every challenge has a purpose. Every challenge has a purpose. Every challenge has a purpose. Everything has purpose. Yan, lalim na, brother. Maintindihan yun eh. Okay, salamat Louie. Thank you sa grupo ninyo. And last group. Okay, good evening po. So sa amin po, ito po yung discussion na pag-usapan namin. Una po, give the setting of the story. So, yung whole story is, nakapaloob lang naman siya sa Jerusalem at Judah. And syempre sa templo, sa mga templo. And ang character is syempre yung hari si Josiah. Josiah. Yun. Tapos, mga character, sinulat namin yung mga character, which is ngayon yung hari, and si Secretary Shaphan, and si High Priest na si Hilkiah, and yung si Hulda, which is yung babaeng propeta, and at yung mga yung mga rebulto na inaano ng
mga tao, which is yung Asherah, si Baal, tapos si Molech, and yung pinagawa ni Jeroboam sa Bethel. And next is, ay, meron pa pala. So, yun, meron pa yung next na hari pagkamatay ni Josiah is si Jehoahaz, which is yung kanyang anak na hindi naman nagtagal na hari dahil hindi niya sinunod yung kung paano yung tatay niya. And next is si Hamutal, ang kanyang asawa. May kinakabahan. Dami kasing papel eh. So, yun. Who was Josiah and why he was a good king? So, sino nga ba siya? So, para-para naman ng sinabi nila, he was 8 years old when he became a king. 31 years siyang nanungkulan bilang hari. At ang kanyang nanay is si Jedida. And he completely followed ways of his father David. Hindi niya tunay na ama, which is kasi diba sa kanila naman before is, kung sino yung mga ninuno nila, is tinatawag nila as father or ina-accept nila as father. But ang kanyang tunay na ama si Amon nga katulad na sinabi ni Sam. And he completely follow yung ano yung gusto ng Panginoon and follow yung ways kung paano manungkulan si King David before. And 18 years, nung panunungkulan niya, yun nga, pinagdiwang uli yung piece of the Passover. And siya lang yung nakapagpabalik nun. Tapos, pinapunta niya si Secretary Shaphan sa Temple of the Lord kay Hilkiah, which is the high priest, para tanungin yung maibigay yung mga kinolektang pera, nabasa nyo naman yun, di ba? Yung pera na ginagamit sa pagpapaayos ng mga templo. And by that time, nakita ng high priest yung Book of the Law, which is yun yung binigay ni Secretary Shaphan kay Josiah. Kasi kung iisipin mo na by that time, nung wala pa yung Book of Law, ginagawa niya na yung katungkulan niya at sinusunod niya na yung ways ng Panginoon. But, nadagdagan pa yon kasi namulat pa yung mata niya kung ano yung galit ng Panginoon kapag gumaya siya sa mga dating namumuno sa Juda. So, isipin niyo lang, as the young age, may goal na siya kung paano niya panunungkulan yung kanyang sinasakupan. And, nadagdagan lang yon when nabasa niya nga yung Book of the Law. And, next is, what are the qualities of King Josiah? So, yun, yung mga qualities niya na nakita namin is, una is faithful. Next is obedience. So, alam naman natin yun kung paano niya inobey si Lord sa mga kagustuhan ni Lord. And, matapang. Yun, finish niya. Isipin mo as the young age, kasi 18, bata pa yun, yung 18 eh. And mas maraming matataas sa kanya ng mga pari na mismong namumuna na, di ba nga meron doon nakalagay na pinapatay niya, pinasunog niya, or pinaalis niya yung mga paring naglilingkod sa mga ribulto. So isipin mo yun, kung tayo nasa posisyon niya as young age, or 18 or 20, matatakot tayo kasi mas mataas yun sa atin kahit hari tayo. But pinakita niya yung tapang niya doon na kung sino talaga yung pinakamataas, which is si Lord. So, sinunod niya yun. And, yun, yung takot niya sa Panginoon, yung fear of the Lord, and submissive siya. Submissive, which means is, sinubmit niya talaga yung sarili niya kay Lord. Isipin niyo, he has authority to do what he wants. But, sinubmit niya yung sarili niya kay Lord. So, mas namuna sa pamumuno niya yung kay Lord instead of doing what he want. Kasi as hari, 'di ba, yung katulad nga sa kung babasahin mo yung mga fast na hari, hindi nila sinunod yung kagustuhan ng Panginoon and hinayaan nila na may mga mabuo na mga ribo-ribulto na yan, 'di ba? And ginawa lang nila yung kagustuhan nila. But si Josiah, ang ginawa niya kung ano yung ninanais ng Panginoon. And is humility and humble. Yun, dahil nga doon sa may pinababa niya yung authority niya at inilift up yung authority ng Lord. And next is yung ang pagiging matulungin niya nga. Yun yung pagiging matulungin niya, katulad ng sinabi ni Louie, tinulungan niya yung mga tao na bumalik sa Panginoon. And meron din kaming nabasa doon na para sa akin, sinabi ko sa kay Cassie kanina, it's like foreshadowing. Yung foreshadowing na ginawa ni Hari Josiah. Kasi, may sinabi doon yung mamamatay na siya. Which is, I'm a king. Bakit ako pa yung magsasaklolo sa ibang ganyan? Diba yung sa Syria, yung sinalakay sila ng parang, paraon ng
Parang ng Ehipto that time eh. So, and that time, diyan din siya namatay. So, isipin nyo yun, parang foreshadowing, he sacrificed himself to help those people. Parang kay Lord, he sacrificed his son for us, for our sin. So, kahit kamatayan niya, yung inalay, or kasi doon siya namatay sa pinaka, ano na yun, he accepted it. And he was a good, yun. And next is, what are the contribution of King Josiah? So, yun, yung contribution niya, katulad ng sinabi niya lahat, pinasunog niya lahat ng ribulto sa bawat templo, pinagiba niya ang bahay ng lalaki at babae na nagbebenta ng aliw. So, isipin nyo, temple yon, but there's some people na nagbebenta ng panandaliang aliw. And yung panandaliang aliw na yon is their way of offering sa Lord nila or sa sinasamba nila. Kasi nakalagay doon, parang pagsamba nila yon. So, ikaw, as kung sumasamba ka sa ganun, yun yung way of worshiping mo sa Lord. So, pinagiba niya yon. And, inano niya rin din yung, pinagiba niya rin yung dambana sa libis ng Ben. And, tapos, yun nga, pinaalis niya, katulad sinabi ko, pinapatay niya yung mga yung mga paring nagiging tagapaglingkod ng mga rebultong hindi naman nararapat. So, ang dami niyang ginawang mabubuti ang dami niyang contribution na kaya bakit siya yung kung iisipin ninyo, as the young age, ang dami niya nagawang mabuti na pinaalis niya yung mga mas matatanda sa kanya, pinapatay niya yung mga tao sa kanya, just to raise up the Lord, kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. And what does the story of Josiah teach us? So, yun, yung tinuro niya sa amin, so ito yung sinabi ng bawat ng grupo namin is, una is obey what God says. Siyempre, mahirap, minsan, kasi as we are still human being, nagkakasala. But, Josiah's story encourages us to obey the Lord. Hindi limitasyon yung edad natin dahil, natempa ko eh. It's not a limitation na natemp ka. Until yung nasa mind mo na gusto mo mag-obey to the Lord, you will obey. Yun. And have fear for the Lord. So, syempre, dapat may takot tayo sa Panginoon. At hindi dapat yun mawawala. Dapat mas may takot tayo sa Panginoon kumpara sa mga tao. Kasi, but by that time, kung hindi man nasusulat dun sa mga binasa natin chapter, sure naman tayo daw siguro kung mapapaisip kayo, by that time may mga kukutsa din nun kay King. Kasi, ang dami niyang pinaalis. So, sa atin din may mga ganon, mga sinasabi rin sa atin na condemnation, na dahil nga kung paano tayo sumunod sa Panginoon. Huwag tayong matakot sa kung ano sinasabi ng ibang tao. Bagkus, mas matakot tayo sa kung ano yung hatol ng Panginoon para sa atin. And be strong in obeying God's word. Mas panindigan natin yung pagsunod natin sa Panginoon and maging matapang tayo. Yes. Thank you. Grabe. Bakit naman natin sa umpisa? So, yung title natin. Yun. Okay. So, yung title nga nung lesson natin ngayon ay Spiritual Renewal through God's Word. At nakita natin sa kwento natin na ito, sa buhay ni King Josiah, siya yung ginamit ng Panginoon para magkaroon ng spiritual renewal ang bayan ng Israel, particularly sa Judah, kung saan siya naghahari. So nagkaroon ng renewal. Pero paano nangyari yun? Lahat ng mga binanggit ninyo, ng mga contribution ni King Josiah, yung mga reformations, mga pagbabago na nangyari sa Israel, through the leadership of Josiah, ay nangyari ang lahat ng yon when he found the book of the law. When he read that, sabi doon sa binasa natin, he tore his garments, he tore his clothes. Sa kanyang pagsisisi, yung grabe yung kanyang, anong tawag doon, yung weeping niya, yung kanyang repentance, yung kanyang regret, lahat ng yung frustrations niya na, bakit ngayon ko lang nabasa to, di ba? Dapat doon pa, parang na ano niya na,
Dahil nakalimutan natin ang salita ng Diyos. Nakalimutan natin na basahin ang salita ng Diyos, the Book of the Law. Kaya ganito ang nangyayari sa atin. So, i-apply natin ito ngayon para gano'n, no? Nung mapakasan niya yung salita ng Diyos, nabasa niya yung Book of the Law, sabi niya, let's do this. Let's apply this in our spiritual life, in our life. Kaya, yung buong bayan ng Israel, yung Judah, ay nagkaroon ng pagbabago. Spiritual revival, spiritual awakening, spiritual renewal, dahil sa pamagitan ng isang tao na ginamit ng Diyos, binuksan ang puso ng Diyos, binuksan ng Diyos ang puso niya upang magkaroon ng renewal sa bayan niya. At sa pamagitan din noon, nangyari ang lahat ng iyon dahil sa salita ng Diyos. Tinanggap ito ni Josiah, yung salita ng Diyos, tinanggap ni Josiah, at tinanggap ito ng mga tao. So, anong lesson dito na sinasabi natin? Naalala nyo, topic natin ngayon, yung module na to, o yung lesson na to, from the beginning hanggang sa matapos itong course na to, is about the Word of God. So, pinapakita lamang dito kung kaano talaga kahalaga ang salita ng Diyos. Hindi mo ito pwedeng baliwalain. Kasi ito talaga ang nagpapabago sa buhay ng tao. Diba? Kaya nga, it is the basic foundation of our belief, of our Christian faith, the Word of God. Kaya hindi mo pwede itong baliwalain. Amen? So kung paano nangyari ito, yung renewal na yun sa panahon ni Josiah, I believe it can happen also in our time. Kung merong tulad ni Josiah sa panahon ngayon. So God wants to raise up the new Josiah in your time, in your generation. Who wants to become a Josiah in this time? Who wants to become a Josiah from among you? From you. Sino sa inyo ang gustong maging Josiah in your own generation? Who will be used by God for the revival, awakening, and renewal of the hearts of the people in your place? Amen? So, isa sa inyo yun. Maaaring tayong lahat ang magiging Josiah sa panahon na ito. Amen? That's all.